ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pagkakataon na hindi nasusunod ang ating mga gusto dahil nakikialam ang ibang mga tao. Para sa iba ay mas maganda ang sinasabi nila, ikaw kabarangay, susundin mo ba ang sinasabi nila? O mas tiwala ka sa sarili mong pasya? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Mimi, 17 years old at malapit nang maging ganap na dalaga. Malapit na akong maging 18 at alam nyo naman na siguro marahil ang ibig sabihin nito. Legal na ang edad ko. Mas malaya na ako kumpara noon. Dibu itong masasabi bilang marka ng pagiging dalaginding papunta sa pagiging dalaga. At syempre kapag dibu ay inaasahan na ang lahat na isi-celebrate ito kapiling ng mga mahal nila sa buhay. Excited na nga ako na maranasan ang dibu party. Pero hindi gaya ng iba na gusto ng ingrande, ako naman ay doon lang sa simple. Ayoko nga ring magsuot ng gown. Ayokong masyadong mag-abala ng mga tao. Mahiyain at introvert akong tao, Papa Dudut. Alam ito ng mga malalapit sa akin, kaya hindi na siguro sila magugulat kung planuhin kong magkaroon ng debut party na tahimik, simple at konting bisita. Gusto ko ng intimate na debut party at ang best friend kong si Sel ang kasama kong nagpaplano para rito. Isang araw ay pinapunta ko siya sa bahay at sakto naman noon na suspended ang klase namin dahil sa paparating na bagyo. Pinakiusapan ko na rin siyang doon na matulog sa bahay dahil sigurado akong hindi matatapos ng isang buong araw ang pag-uusap namin para sa debut. Oo, at simple lamang ang balak kong debut pero gusto kong planchado ang lahat ng detalye. Para masiguradong masusunod ang lahat ng gusto kong mangyari, Papa Dudut. Bumuhos ang ulan, dumating na ang bagyo. Sana sa debut ko, ganyan din kalakas ang ulan. Ha? Bakit mo naman papangarapin na umulan ng malakas sa debut mo? Baka hindi makarating mga bisita mo. Yun na nga eh. Pati testing ng ulan kung sino ba yung willing talagang makiselebrate sa pagdadalaga ko. Ay nako, willing akong pumunta sa debut mo. Pero kung haharangin naman ako ng malakas na ulan at hangin, kahit best friend mo ako, unahin ko pa rin ang sarili ko, no? Hindi ako pupunta, goodbye. I-view ko na lang mga my day mo sa social media, i-heart ko na lang lahat. Safe pa ako sa bagyo at baha. Hindi ko naman hihilingin na bumagyo at bumaha, no? Gusto ko lang din ng maulan na weather sa debut ko. Alam mo namang mahilig ako sa ulan eh. Mahilig ka nga sa ulan. Pero yung mga a-attend na bisita mo, gusto ba nila? Kaya nga gusto kong imbitahan lang yung mga bisita na gusto rin ng gusto ko. Mga bisita na hindi magiging problema kung bumuhos ang ulan sa debut ko. Gets mo? Hindi kita gets, pero dahil best friend mo ako, wala akong ibang choice. Gusto ko rin pala sa debut ko ng pakape. Teka, debut ba tong pinagpaplanuhan natin o lamay na? Grabe ka naman. Gusto ko lang talaga ng kape kaysa sa alak. Masarap yung partner yun pag umuulan. Alam mo, ang kampante mo mag-isip na uulan talaga sa birthday mo, no? Kahit hindi umulan, meron pa ring pakape. Kung masyadong mainit nun eh, di iced coffee ang solusyon, diba? O bukod sa burol-themed party, ano pa bang gusto mong ganap, ha? Ayoko ng 18 roses tsaka 18 candles. Bakit? Hindi na debut kung wala yun. Gusto ko 18 sampagita at 18 chocolates, diba? Sampagita, ano ka, santo? Kanina pamburo lang gusto mo, ngayon naman pang altar, pang novena. Makinig ka muna kasi. Alam mo namang paborito kong inaamoy ang sampagita, diba? Tsaka comfort food ko ang tsokolate. Ayoko ng kandila
Kasi para akong pinaglalamayan. Pero yung kape at sampagita, hindi mo kang pinaglalamayan. Alam mo ikaw, nakakainis ka. Naturingan kang best friend ko pero hindi mo man lang masuportahan isa sa mga gusto kong mangyari sa dibu ko. Best friend mo ko. At kaya ako nandito para iparealize sa'yo kung OA na sa pagiging weird ang mga plano mo. Ano namang mali sa weird? Gusto ko nga ng kakaiba eh. Di ituloy ang pakape at pasampagita. Gusto mo rin ba na sisiw? Biscuit, crying ladies. Ay nako, nakakainis ka. Joke lang naman. Ito naman, napikon agad. Alam mo namang mapang-asar tong best friend mo. Sige na, magsabi ka na ng ibang plano mo, hindi na ako magja-judge. Hindi mang judge. Kilala kita no? Kahit hindi ka magsalita, kita ko pa rin sa mukha mo kapag nanghuhusga ka na. Parang may subtitle yung mukha mo palagi kapag may nilalait ka eh. Huwag ako, uy! Alam mo naman na palang ganito ako, tapos sa akin ka palalapit para dyan sa mga weird na plano sa debut mo. Bakit naman kasi ikaw pa tong napili ko maging best friend eh? Wow. Umuwi na lang kaya ako, no? Bakit? Kaya mo bang suungin ng bagyo ngayon, ha? Sige na. Anong gusto mong kape sa debut mo? Benguet o Arabica? Nagpatuloy kami sa pagpaplano ni Sel para sa dibu ko. Hindi ko naman siya nakitaan pa ng panghuhusga sa mga gusto kong mangyari. Takot lang niya na pauwiin ko siya sa gitna ng bagyo, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya na gusto kong tanggalin sa listahan ng mga tradisyonal na pagse-celebrate ng debut ng isang Pinay. Ayoko rin ng mga pasayaw, isang malaking X to para sa akin na introvert. Gusto ko lang na sa bawat mesa ay merong kapeng nakahanda. May mga chicheryang paborito ng bawat tao sa mesa. Para sa akin, masarap isabay ang kape at chicherya. Nagtatalo kasi ang tamis, pait at alat. Hindi ko alam kung matutuwa ang mga bisita ko noon at kung parehas kami ng panlasa. Pero pwede naman nilang hindi galawin yon kung ayaw nila. Bala ko ring magpalabas ng horror movie, yon ang may naganap sa dibu ko. Gusto kong sabay-sabay kaming manonood ng nakakatakot na pelikula habang nakasuot ng pajama. Opo, pajama party din ang gusto ko. Sabi ko sa inyo ayoko ng gown. Walang magga-gown, simple lang at komportable dapat ang suot ng mga bisita ko. Pero kailangang lahat ng babae nakasuot ng tiara o korona. Lahat ng bisitang dadalo ay mga kaibigan kong subok na ng panahon. Ayoko ring mag-imbita ng mga matatanda na. Lahat ka-batchmate ko dapat. Kasi sila lang din naman ang makakaunawa sa mga plano ko. Para sa weirdo na debut party ko. Planchado na nga namin ni Sel ang mga plano, Papa Dudut. Hanggang sa biglang sumingit si nanay sa usapan namin ni Sel. Mukhang busy kayong dalawa. Hindi naman masyado, Nay. Inaayos lang namin yung listahan ng mga bisita para sa dibu ko. Sinama mo ba sa listahan si Cap? Yung kapitan po ng barangay natin? Alangan naman kapitan ng barko, ikaw talaga, Mimi. Bakit ko po siya iimbitahan? Hindi ko naman po siya kilala. Ang gusto po ni Mimi, tita, ay yung mga ka-close niya lang po ang maimbitahan sana. Di i-close niya si kapitan. Simulan mo nang makipaglapit sa kanya, Mimi, bago ang debut mo. Para naman kapag may ayuda sa barangay tayo ang mauna sa pila. Ganun ang ginagawa ni Kumaring Lita. Oo nga pala, imbitahan mo si Kumaring Lita ko ha. Malakas ang kapit nun sa munisipyo. Makakatulong siya sa atin sa mga permit na ganyan. Nay, ayoko po kay Aling Lita. Alam niyo namang lagi ako nung pinapahiya sa tuwing bumibili ako sa store niya. Mukha na raw akong 30. Ang aga ko raw nabulok. Sinabi niya rin sa'yo yun? Ganon din ang sinabi niya sa akin Ang oiling araw na mukha ko, talo ko parawang lechon sa piyesta. Walang filter ang bunganga. Abay, bakit ba kayo nasasaktan sa mga sinasabi niya? Totoo naman na magayos ka rin kasi, Mimi, para hindi ka nagmumukhang trentahin. Hindi mo naman siguro ikamamatay kung gagamay ka ng lipstick o magpapakulay ka ng buhok. At ikaw naman, Sel, magkano lang naman ang pulbo sa tindahan? Gumamit ka noon para hindi ka nagmamantika.
Aray, grabe naman si tita. Abay, wala rin filter ang bunganga ko. Pero lahat ng lalabas sa bibig ko makakatulong sa inyo. Kaya ikaw, Mimi, makinig ka sa mga payo ko ha. Idagdag mo na sa listahan si Kap at Kumaring Lita. Magpapasalamat ka sa akin balang araw kapag sila ang ginawa mong backer kapag may kailangan tayo. At saka yung si Kap, magpapahiram yan ng mga, monoblock na upuan at mesa. Magagamit natin yun sa multipurpose hall sa barangay. Malay mo, mag-donate din ng mga tolda. Multipurpose hall? Oo, ay doon natin isi-celebrate yung debut mo. Ano ka ba naman bata ka? Kala ko naman maayos na yung pagpaplano ni Sel sa party mo. Mukhang kailangan ko pa rin umasikaso niyan para sa'yo. Ay, nako. Ay, okay naman na po ang mga plano, tita. Gusto lang ni Mimi ng intimate o maliit na party para sa debut niya. Konting bisita at konting handa lang talaga. Ayaw niyo po ba yun? Makakatipid kayo. Abay, sino bang nagsabi na kailangan magtipid? Alam mo, minsan lang ang debut, kaya hindi dapat magtipid ang mga magre-regalo o mag-i-sponsor sa atin sa mga party-party na ganyan. Nay, gusto niyo bang ipagastos sa ibang tao ang debut ko? Nakakahiya yun. Ay naku anak, sa panahon ngayon, hindi na dapat pinaiiral pa ang hiya. At saka, uso na yung mga ganun-ganun ngayon ha. Yung mga nag-i-sponsor sa mga party, ginagawa na yun ng mga vlogger. Nay, hindi naman po ako vlogger. Ay, huwag ka nalang kumontra, Mimi. Ako na nga lang tong nagmamalasakit para mabigyan ka ng bonggang debut tapos gaganyan ka pa. Nay, hindi ko naman po kailangan ng bonggang Ay, manahimik ka na. Kailangan mo yon. Ay mo lang tanggapin kasi nahihiya ka. Ay, basta. Ilagay mo rin pala sa listahan ng bisita sina Konsehal Pedro at Konsehal Dong. Sino pong mga yan? Abay, mga konsehal natin yan. Kailangan nilang dumalo. Malay mo, may pakimkim sila sa'yo. Alam mo, ay balita ko, galante raw ang dalawang yan. Kaya wag na wag ka magkakamali na hindi sila imbitahan, ha? Tsaka, personal kang pumunta sa bahay para imbitahan sila. Mag-ayos ka. Wag kang oily-oily para si Sel. Ay, nadamay na naman ang mukha ko. Ay, kailangan mong imbitahan ng mga malalaking tao. Dahil bumubuo ka ng koneksyon sa kanila. Hindi natin alam kung balang araw kailanganin natin ang tulong nila. Sa panahon pa naman ngayon, ang hirap pag wala kang kakilalang backer. Siya. Lalabas lang ako saglit para pumunta sa barangay. Malambing ko lang si Ka para sa multipurpose hall. May yung mga bilin ko ha. Hindi na ako hinayaan ni nanay na depensahan ang mga plano ko para sa debut ko. Tulad ng dati, siya pa rin ang nasunod sa mga kagustuhan niya. Nagkatinginan na lamang kami ni Sel. Ang mga mata ni Sel ay kitang-kita ko na parang nagsasalita at sinasabing inaasahan na niya na ganon nga ang mangyayari. Ganon talaga si nanay. Hindi na ako nagulat pero nasaktan lang. Akala ko naman kasi ay buong puso na niya akong pinagkakatiwalaan sa mga gusto kong mangyari para sa debut ko. Yun naman kasi ang naging usapan namin kaya nagkaroon kami ng chance ni Sel na pagplanuhan yon. Pero bigla na lamang siyang pumasok sa eksena at binura lahat ng pinaghirapan naming gawin. At parang wala lang yon sa kanya. May pagka-controlling si nanay, sa bahay namin siya lang ang batas. Kami ni tatay tahimik at tagasunod lamang niya. Hindi po kami mayaman, papadudot, yon ang sigurado ako. Kaya nga gusto ko lang ng tahimik at simpleng selebrasyon para sa debut ko. Para rin naman yon sa aming pamilya. Kaya lang ay ayaw naman ni nanay dahil alam niyang meron siyang ibang tao na malalapitan at magagatasan. Ganon na ang ugali niya noon pa man. Lagi siyang kumakapit sa ibang tao para sa mga kagustuhan niya. Lagi niyang gustong ipagkalandakan sa ibang tao na bongga ang buhay namin kahit malayo yon sa katotohanan. Kaya gumagawa siya palagi ng paraan para magkaroon ng koneksyon sa ibang taong mas mataas sa amin para lamang masuportahan ang pagiging social climber niya. Pero pati ba naman sa sarili kong debut, papadudot ay gagawin niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahilig manggamit si nanay ng mga tao. Masigurado lamang na makuha niya ang kanyang gusto. Naalala ko pa noong bata pa lamang ako ay madalas niya akong tinutulak sa mga ninong at ninang ko kahit na hindi naman Pasko. Kapag kinakapos kami, lagi niya akong pinapadalaw sa mga ninong at ninang ko at wala silang magawa kundi ang mag-abot ng pera sa akin
kahit na labag naman sa kanilang kalooban. Bata pa lamang ako ay natutunan ko nang basahin ang mga mukha ng mga taong hinaharap sa akin ni nanay. Ewan ko. Pero parang yon ang proteksyon ko para malaman kung tama pa ba ang ginagawa namin ni nanay. Pansin ko sa mga mukha nila na ayaw nilang inilalapit ako ni nanay sa kanila, na parang masyado nang abusada si nanay sa pagdikit sa kanila at panggagamit sa akin. Sa pagkakaalam ko ay meron akong 30 ninong at ninang. Sinadya yun ni nanay para marami ang tumulong sa akin kapag kailangan ko ng panggastos. Naalala ko nga noon na sobrang hiyang-hiya ako nang ilapit ako ni nanay sa isang ninong ko. Malapit na kasi ang pasukan sa eskwela. Nagkataon na kakabayad lang ni nanay at tatay ng mga bayarin sa bahay, kaya kinapos kami sa pambili ng gamit sa eskwela. Kaya naman naisip niyang lapitan si Ninong Densyo. Sa pilitang humingi si nanay ng pangbili ng mga gamit ko. Panay ang tangginoon ni Ninong Densyo dahil nasa ospital ang kanyang anak at kapos din ito. Sinumbatan siya ni nanay at nagpaawa sa dulo na may responsibilidad din siya sa akin dahil siya ang ikalawang magulang ko. Hiyang-hiya ako noon kay Ninong Densyo lalo't nagipit na siya ni nanay. Nag-abot si Ninong Densyo ng 200 piso. Hindi yon sapat para kay nanay pero wala naman siyang magawa kung yun lang ang kaya ni Ninong Densyo. Ang pagiging garapal ni nanay sa mga ninong at ninang ko ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit gusto ko na agad na magdalaga. Dahil sa nakasanayan ng mga Pinoy, kapag nagdalaga o nagbinata na ang inaanak mo ay hindi mo na obligasyong mag-abot. Pero mukhang hindi ganon ang gustong mangyari ni Nanay Papa Dudut. Nay, talaga bang tutuloy tayo sa bahay ni Ninang Shawi? Abay, oo naman. Bakit naman tayo aatras? Andito na tayo, oh. Kumatok ka na. Dali mo. Nay. Ay, talaga namang ikaw bata ka, oh. Tanggalin mo na nga yung pagiging mahiyain mo. Wala kang mapapala kung uugaliin mo yan hanggang pagtanda. Katok na. Ay, Shawi! Naku, ay, kumusta ka na? Ayos naman. Anong ginagawa niyo rito? Uy, magmano ka sa ninang Shawi mo, Mimi. Dali mo. Mano po, Ninang Shawi? Kaawaan ka ng Diyos, Mimi. Ay, ano bang meron? Bakit kayo napasugod ng walang pasabi? Ay, hindi mo na ba naaalala? Ay, malapit na ang debut ng inaanak mo, oh. Kailangan na andong ka, ha? Ay, oo nga pala. Naku, dalaga na tong inaanak ko. Ano bang wish mo sa birthday mo, Iha? Simple. Alam mo, Mare, gusto niya ng pera na pangdagdag ng pambili ng gown o pa-hair and makeup na rin. At kung kaya pa, padagdag na lang din ng pambayad sa photographer para meron siyang itatagong memory sa debut niya. Mas maganda yata kung magrerenta na lang ng gown. Isang beses lang naman gagamitin eh. Hindi practical na bumili. Gusto mo bang mawalan ka ng space sa cabinet mo, Mimi? Oo nga po Ay, okay lang naman din ang renta. Pero magkano ba ang willing mong ibigay na cash sa inaanak mo? Para naman matansya namin kung paano ibabudget yung gagastusin sa debut. Teka. Ako ang gagastos para sa gown at makeup ni Abay, Mimi? oo, pati sa photographer. Teka. Bakit ako? Ay, bakit naman hindi? Ikaw tong pinaka-generous na ninang ni Mimi. Hindi ba, anak? Sagot. Nay. At saka magkano lang naman yun kung tutuusin? Kulang-kulang mga 10,000. 10,000? Ay nako, hindi ka ba marunong makinig? Kulang-kulang 10,000. Hindi saktong 10,000. Ikaw talaga, Shawi. Hanggang ngayon bingay ka pa rin. Teka ha. Ginugulat mo naman ako sa gusto mong mangyari, kumare. Medyo malayo pa naman ang debut, kaya kalma ka lang. Kaya mo pa yung pag-ipunan. Huwag ka magulat, ha? Uy, may time ka pa naman para paghandaan yung ibibigay mo kay Mimi. Ninang Shawi, kung ano na lang po ang kaya nyo, hindi ko naman po kayo uubligahin. Mimi, nag-uusap ang mga matatanda, hindi ka dapat sumabat. Ay, baka naman pwede nating pagsalitain si Mimi. Kasi tama naman siya eh. Hindi mo ako pwedeng obligahin dahil marami rin akong gastusin na kailangan gawin. Ay, grabe naman.
Samantalang nung binyag nitong si Mimi, tandang-tanda ko pa ha, ikaw lang tong hinayaan kong mag-uwi ng kalahati ng ulo ng lechon at lahat ng natirang bihon at puto. Tapos ngayon pagdadamutan mo ang pagdadalaga ng inaanak mo? Naku, wag ka naman sanang manumbat, kumare. Sa tingin ko naman marami na rin akong naibigay kay Mimi. Taon-taon, kahit hindi Pasko, nag-aabot ako sa tuwing dinadaanan ko siya rito sa bahay. Ayaw mong manumbat ako, pero ano yung ginagawa mo? Panunumbat din naman yan, hindi ba? Sayang naman pala ang pagpunta ko rito napahiya lang tong anak kong si Mimi. Kung kailang huling beses na magbibigay ka ng regalo sa inaanak mo saka ka patatanggi. Sa pagkakaalam ko, turo ng mga lolo at lola natin noon, huwag pagdadamutan ng mga inaanak dahil bibigat daw ang buhay mo. Sobra ka namang manakot. Wala akong 10,000 rito, pero kaya ko magbigay ng 4,000 piso. Kaya lang sa katapusan ko pa maibibigay. Sakto sahod ng kumpare mo. May dagdagan mo naman ng 1K. Ayaw pang kalahatiin O sige, para kay Mimi. Naku, kung hindi lang mabait tong inaanak ko sa akin, hindi ako papayag sa gusto mo. Mabait naman pala tong si Mimi sa'yo Bakit hindi mo nalang isaradong 7K? Ako na bahalang humingi sa ibang mga ninang niya ng mga kulang. Sagad na yung 5K, Mare. Kung ayaw mo pang tanggapin, mas mabuti pang magsulian na lang tayo ng kandila. Kung hindi nagalit si Ninang Shawi ay baka pinilit pa ni Ninang na makipag-areglo ng 7,000 regalo para sa akin. Nakakahiya, pulang-pula noon ang mukha ko. Halos hindi ako makapagsalita noon dahil sa inasta ni nanay. Parang ako pang nahihiya para kay Ninang Shawi. Hindi naman sana siya magbibigay kung hindi pinamukha ni nanay na yun na ang huling beses na magbibigay ito ng aginaldo sa akin bilang inaanak niya. Nahiya na tuloy akong dumalaw sa kanya kahit wala naman akong kailangan, Papa Dudut. Madalas kasing dumadaan ako kay Ninang Shawi after ng klase para tumulong sa kanya sa mga gawaing bahay. Mabait kasi si Ninang Shawi sa akin. Madalas niya akong inaabutan noon ng pera pero panayang pagtanggi ko. Puro tsokolate lamang ang tinatanggap ko sa kanya kaya nga sobrang hiya ko nang magmukhang piniperahan ni nanay si Ninang Shawi para sa dibo ko. Hindi lang si Ninang Shawi ang kinuhanan ni nanay ng pera. Pati ang ibang ninong at ninang ko na alam niyang nakakaangat sa buhay, ni-require niyang magbigay ng pera para pangtustos sa mga gastusin para sa dibo ko. Sobrang nakakahiya dahil ako ang nakaharap sa mga ninong at ninang ko habang inuobliga sila ni nanay na mag-abot. Gusto ko nang magpalamo noon sa lupa. Ang ibang ninong at ninang ko na walang pera ay hindi na niya inobligaan na magbigay ng pera. Alam naman daw niyang magsasayang lamang siya ng oras sa paghingi. Pero siniguro niyang hindi sila invited dahil wala silang ambag para sa dibo ko. Nay, Tay, andito na po ako. Andito ako sa sala, Mimi. Nasaan po si Tatay? Ayun, umalis. Binungangaan ko Hindi ko alam kung saan nagpunta. Ano na naman po bang ginawa niyo kay Tatay? Wag mo siyang kakampihan ha. Hindi mo alam kung anong nangyari. Hindi na lang ako magtatanong. Mabuti pa nga. Likpit mo na nga lang yung mga paper bag at mga resibo dyan sa sopa para makahiga ako mamaya pagkatapos kung bilangin yung inutang ko. Umutang kayo? Kanino? Bakit? Doon sa kakilala ng tatay mo na may pasugalan. 25,000 lang naman. 25,000? Para saan po yun? Para saan pa ba? Di sa debo mo. Nay, ang laki naman po niyan. Dapat hindi na kayo umutang. Nako, parehas mo talaga mag-isip ang tatay mo. Ganyan din ang sinabi niya sa akin kanina kaya pinalayas ko. Akala mo naman ko siya magbabayad Ginawa ko lang naman siya co-maker. Naiintindihan ko po si Tatay kung sakaling magalit siya. Sobrang laking pera po niya, Nay. Saan naman tayo kukuha ng ipambabayad dyan? Alam niyo namang hindi stable ang mga trabaho niyo pareho ni Tatay Mababayaran ko rin tong inutang ko. Oras na dumalo na ang mga bigating bisita mo. Sa kanila natin huhugutin ng pambayad.
At nag-compute na nga ako kanina eh. Kapag lahat sila ay dumalo, paniguradong mababayaran natin tong 25,000 na inutang natin at may matitira pa. O di ba? Hindi lugi ang negosyo. Bakit naman parang ginawa niyong negosyo ang debo ko? Hindi naman sa ginagawang negosyo, anak. Nagiging praktikal lang tayo. Makikikain sila sa handa tapos mag-e-enjoy pero wala silang ambag. Ano tayo maghihirap? Hindi na pwedeng ganun mindset. Pero yung mga nakuha natin sa mga ninong at ninang ko, feeling ko naman kasya na yun para maitawid lang tong debo ko eh. Ay, hindi sapat yun, no? Itatabi ko yun para sa emergency. Hindi natin gagalawin yon. Mabuti na ang wais. Dapat may pang-extra tayo. Nay, wag na lang kayo akong magdebo. Ano pinagsasasabi mo dyan? Para saan pa kung kinapalan ko ng pagbumuka ko na hinarap at hininga ng pera yung mga ninong at ninang mo, ha? Ayaw mong pakikipag-usap ko kay Ka para ipahiram yung multipurpose hall. Alam mo ba pinarenta niya pa sa akin ng mga monoblock na upuan at mesa dahil hindi na raw yung sakop ng barangay? Napakakuripot ng kapitan na yan. Hindi man lang ginawa ng paraan eh. Ako, humanda siya sa akin sa susunod na eleksyon. Huyo siya sa akin. Tingnan niyo na nga. Ang dami ng taong naaabala dahil lang sa debo ko. Pati na rin po kayo. Sabi ko naman po sa inyo, simple lang ang gusto kong mangyari sa debo ko eh. Walang gown, walang roses, walang candles. Nakapajama lang ang lahat at nagkakape habang nanonood ng horror movie. Ang simple nun, ang dali. Hindi na kailangan ng 25,000. Ano ba naman yung gusto mo mangyari? Ang pangit-pangit. Pagsisisihan mo kapag itinuloy mo ang planong yan. Baka mamaya chismis ka pa ng mga dadalo at sasabihin walang kwenta yung debo mo. Kesa naman mabaon po tayo sa utang. Mas gusto ko pa ngang wag na lang mag-celebrate eh. Alam mo, nag-iinit ng ulo ko sa'yo ha. Mabuti pa, samahan mo na lang ang tatay mo kung nasaan man siya ngayon. Kayong mag-ama talaga, nako. Wala na kayong ibang ginawa kundi pasakitin ang ulo ko. Ay, malis ka. Magsama kayo ng tatay mo. Total, magkamukha naman kayo. Alis! Galit na galit noon si nanay at halos lumuwa na ang mga mata niya sa sobrang inis. Namumula pa ang mukha niya na akala mo ay kamatis. Wala akong ibang nagawa kundi ang umalis ng bahay para magpalamig din kahit ako ay napupuno na ng galit. Kung ano-ano na lamang ang ginagawa ni nanay para sa debo ko. Gusto ko rin namang sisihin ang sarili ko dahil hinayaan ko siyang pakialamanan ang mga plano ko. Wala nang nasunod kahit isa sa mga kagustuhan ko. Kahit ang kape pinatanggal ni nanay. Pinalitan niya ng alak para raw mag-enjoy ang mga matatandang bisita niya. Mga bisita niya. Opo, puro bisita niya halos ang dadalo. Ilan lang ang mga kaibigan kong pinayagan niyang pumunta. Gusto niyang mapera ang lahat ng mga bisita. Habang naglalakad ay hindi ko maiwasang maiyak. Ang lungkot ko, ang tagal kong inabangan ang debo ko. Ang tagal kong ini-imagine ang gusto kong mangyari tapos sa huli wala rin palang masusunod. Ang sakit na sarili kong ina ang tatabla ng kasiyahan ko. Ni hindi man lang ako pinakinggan ni nanay. Ang gusto lang niya ay makakuha ng pera. Ginawa niya akong negosyo, parang pinagkakaitan niya ako. Hindi na siya concerned sa selebrasyon ng pagdadalaga ko. Mas concerned siya sa maibubulsa niya. Mas marami na siyang naplano para sa perang malilikom niya kesa sa gawing memorable ang pagdidibo ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpagabi ako sa daan at hindi ako umuwi ng bahay hanggat hindi ko nahahanap si tatay. Panay ang tawag ko sa cellphone niya pero hindi siya sumasagot. Kung sino-sino na ang binulabog kong kakilala niya pero hindi nila alam kung nasaan si tatay. Gusto kong totohanin ang sinabi ni nanay na magsama kami ni tatay. Gusto kong maghanap ng kakampi. Sumabog na rin ako, si tatay lang ang naisip kong lapitan. Alam kong kakampihan niya ako at tulad ko ay alam kong napupuno na rin siya kay nanay. Hindi naman nagtagal ay sinagot na rin ni tatay ang pagtawag ko. Nasa isang bilyaran pala siya. Nasa jacket niya ang cellphone at nakasabit sa dingding kaya hindi niya napansin agad ang pagtawag ko. Nagsumbong ako sa kanya tungkol kay nanay at pinapunta niya ako sa kanya para mapag-usapan naming dalawa. Tulad ng dati, kalmado lang si tatay. Hindi ko talaga alam kung paano niya nakakayanan si nanay. Hindi ko alam kung paano siya kumakalma sa tuwing tagilid na
ang mga rason ni nanay sa kanya, Papa Dudut. Kumusta nanay mo? Ayun, bungangera pa rin. Kaya nga nilayasan ko na agad bago pa maging Armalite na unlimited ang bala ng bunganga niya. Hindi ko nga alam kung paano nyo natitiis ang pagbubunga nga ni nanay. Mabait naman kasi nanay mo. Maalaga at masikaso. Marami rin siyang sinasakripisyo para sa atin na sa tingin niya kailangan natin. Pero minsan po ba, Tay, nagtanong siya kung kailangan ba talaga natin yung ginagawa niya? Napagtalunan niyo na naman ba yung debo mo? Sobra na kasi, Tay eh. Hindi na lang siya nakontento sa mga hiningi niyang pera sa mga ninong at ninang ko. Aba umutang pa ng 25,000 sa kakilala niyo. Alam ko yan. Nagulat din ako, kamagalala. Pero kilala mo naman ang tatay mo, di ba? Konting buka lang ng bibig ng nanay mo, tiklop agad ako eh. Pero sana, kahit minsan naman, Tay, pagsabihan niyo rin si nanay. Tayo lang din ang kawawa eh. Nalulusutan din naman ng nanay mo kung ano man ang pinapasok niya. Doon naman ako bilib sa kanya. Kaya minsan, hinahayaan ko na lang. Hindi ko kaya ang ganun, Tay. Siya tong nagpapasimula ng problema eh. Wala na sanang ibang iisipin kung hinayaan na lang niya ako sa plano sa debut ko. Yan ba yung may pakape ka pa at pasampagita? May narinig din akong corona. Bakit po kayo tumatawa? Nakakatawa naman kasi talaga. Bakit naman sampagita pa at kape ang tema ng debut mo? Para ka naman pinaglalamayan yan eh. Magsama nga kayo ni nanay. Parehas kayong basag trip eh. Pasensya ka na anak. Natawa lang naman ako. Kung yun naman kasi ang magpapasaya sa'yo, susuportahan ko naman yan. Ikaw ang may debut eh. Bida mo ang plano mo. Sana ganyan mag-isip si nanay. Pero hindi eh. Mas gusto niyang ibida yung mga plano niya. Sariling kasiyahan lang ang iniisip niya. Alam mo na ba ang nangyari sa debut ng nanay mo noon? Hindi po. Ano po bang nangyari? Ang tagal pinag-ipunan ng nanay mo ang debut niya. Kung ano-ano pa nga binenta niya noon eh. Siopaw, balot, penoy, mani at nilagang saging. Kasi ayaw siyang magdebut ng lola mo. Aksaya lang daw yun. Sa nainggit ang nanay mo ron sa mga kaibigan niyang may padebu. Kaya pinaghirapan niya ang pag-iipon para ron. Ang dami niyang plano ha. Gusto niya may mga banderitas at kantahan pa. 2 cake. Gusto niya ng lechong manok tsaka spaghetti. Gusto niyang isuot yung asul na gown na pinaparentahan ng teacher niya noon. Nagawa naman po ba ni nanay ang mga plano niya? Nakapag-celebrate naman siya ng debut niya. Pero hindi sa paraang gusto niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Kasi nagkasakit ang lolo mo noon. At kinailangang gamitin yung naipong pera ng nanay mo para madala sa ospital ang lolo mo. Wala naman siya nagawa. Panganay ang nanay mo eh. At alam nilang may naitabi siyang pera. May natira naman po bang pera para sa debut niya? Ang alam ko wala. Kaya nagbenta uli siya ng kung ano-ano. Pati tabo at balde sa bayan. Nagbenta na rin siya. Pero hindi kinaya. Ano na lang pong nangyari sa debut ni nanay? Ayun. Nakabili siya ng mga tinapay na putok, margarine at tinitimplang orange juice. May kaibigan siyang nagboluntaryo na gumawa ng mga bulaklak gamit ang crepe paper para madekorasyonan yung debut ng nanay mo. Ako rin ang nagpahiram ng stereo para naman may musika sa debut niya. Nakasuot lang din siya ng simpleng bestida na pangsimba dahil hindi niya na nirentahan pa yung gown na pangarap niya. Nakakaawa naman pala si nanay. Ang masakit pa, kinantsawan at nilahit pa siya ng mga dumalong bisita noon. Pinagchismisan ng ilang araw sa barangay namin yun. Nakikikain na nga sila, ganun pa gagawin nila. Kaya nalungkot ang nanay mo nun. Halos di lumabas ng bahay yun. Kaya sana maintindihan mo anak kung
bakit ganon kagusto ng nanay mo na maibigay sa'yo ang engranding debut. Dahil siguro, kahit man lang sa'yo maranasan niyang matupad ang minsang pangarap niyang selebrasyon. Nalungkot ako sa mga nalaman kong nangyari kay nanay noon, Papa Dudut. Doon ko palang naintindihan kung bakit ganon siya ka-controlling pagdating sa debut ko. Parang sa akin siya bumabawi sa mga bagay na hindi niya nakuha sa selebrasyon ng pagdadalaga niya. Lumambot ng puso ko dahil doon gusto ko na lamang sumunod sa mga kagustuhan niya. Kung para sa ikakasaya niya ay ayos na ako roon. Ayoko maging selfish at puro sarili ko lamang ang iniisip ko. Alam kong debut ko yon pero gusto kong i-share yon kay nanay. Deserve niyang magkaroon ng ganong klaseng debut at inaya ko na noon si tatay na umuwi na. Bago kami umuwi ay bumili muna kami ng spaghetti at litsyong manok para pasalubong kay nanay. Bilin ni tatay huwag ipaalam kay nanay ang tungkol sa mga nalaman kong kwento niya. Sa pagdaan ng mga araw ay hinayaan kong si nanay ang mag-ayos ng debut ko. Lahat ng ginagawa niya, oo na lamang ang sagot ko. Napansin ko ang kakaibang saya sa mukha niya kahit papaano naging masaya na rin ako dahil doon. Pinagpupuyatan pa niya ni nanay ang mga detalye ng debut ko. Halos hindi na niya matanggal ang pagkakadikit ng cellphone sa kanyang tenga. Palagi siyang may kausap sa cellphone niya para asikasuhin ang mga taong involved sa debut ko. Hanggang isang araw ay nakita kong stress na siya. Mukhang may hindi magandang nangyari. Nilapitan ko siya at kinausap ko, Papa Dudut. Buisit! Nay, ayos lang po ba kayo? Obvious ba? Siyempre hindi. Subukan niyo pong kumalma. Ano po bang nangyari? Hindi ako kakalma kapag ganitong binibwisit ako ng mga bisita mo. Bisita? Ano po bang ginawa nila? Pinagaksayahan ko lang sila ng laway at oras. Akala ko pa naman dadalo sila. Tapos kung kailang 2 araw na lang bago ang debut mo, saka sila magsasabi na hindi na lang daw pupunta. Hayaan niyo na po. Baka may importante lang silang lakad. Baka may emergency. Importanteng lakad, emergency. Ayaw lang nilang makisali sa 18 blue bills at 18 gadgets. Kaya pala mainit ang ulo niyo. Aba, talagang iinit ang ulo ko. Nalista ko na lahat ng pera na makukuha natin sa debut mo Kasyang-kasya na yun para sa ibang gastusin at ibang kailangan natin pagkatapos ng debut. Tapos bigla sila mag-aatrasan. Ay, naku, alam mo bang 2 na lang ang natira sa 18 blue bills? At least po, may natira pa. May 2,000 pa tayo, di ba? Ay, sa tingin mo ba sapat ang 2,000 na malilikom natin? Ay, naku, nakakahiya to kapag nalaman ng mga dadalo. I-announce pa naman ang lahat na mag-aabot ng 18 blue bills. Pagtatawanan lang tayo kapag nalaman nilang 2 lang ang magbibigay. So wala naman po tayong magagawa kung ayaw talaga nilang magbigay At isa pa yung mga inatasan ko na magbibigay ng 18 gadgets. Mga damuho! Nung tinanong ko ba naman kung anong ibibigay nilang gadget bigla nagsabi na charger, mumurahing power bank, tig 150 pesos na earbud, at meron pang isang syusyonga-syunga na magbibigay ng extension cord. Hindi ko naman po kasi kailangan ng gadgets, Nay. Alam niyo namang wala akong kahilig-hilig dyan Kung wala kang hilig sa gadgets, ako gusto ko. Umaasa ako sa cellphone o mamahaling powerbank man lang sana para maibenta natin. Wag na po yun, Nay. Tsaka, di ba, meron pa rin namang ibang bisita na nag-promise na magbibigay ng regalo? Ay nako, wala akong tiwala sa mga yon. Baka sardinas lang at mug ang ibigay nila. Ayoko nang umasa. Ay, nako, mga buwisit sila. Ang tagal ko silang kinausap, kinumbinsi ko isa-isa. Hindi na ako nakakakain sa tamang oras at hindi ko na rin nagagawa ang mga sideline ko para lang masiguro na magiging perpekto ang debut mo. Nay, hindi ko naman kailangan ng perpektong debut Alam niyo naman na kahit saang selebrasyon pa yan, meron talagang mga hindi nakakapunta at hindi nasusunod. Pero pwede pa rin namang maging masaya kahit ganun pa ang mangyari Ako? Hindi ako magiging masaya kapag hindi nasunod ang plano.
Naranasan ko na yan noon at ako na nagsasabi sa'yo, nako Mimi, hindi masaya yon. Ang sakit na mapahiya ka sa mga tao na umaasa na makakapaghanda ka ng masarap. Na merong musika, na mang-aaliw sa mga bisita, may cake, may banderitas. Ang sakit mapag-usapan na ang pangit ng pagsalubong ng pagdadalaga mo. Hindi naman masama kung tinapay at juice lang ang maihanda sa dibu ko eh. Tulad ng nangyari sa inyo. Basta ang importante sa akin, andun po kayo ni tatay. Sabay-sabay tayong kakain ng putok na tinapay at tinimplang orange juice. Hindi! Hindi pwede! Kailangan masagana ang handa mo. Hindi pwedeng i-chismis ka ng mga bisita pagkatapos. Hindi ko papayagang mangyari yon. Eh kahit naman po masarap ang handa natin, sigurado namang may sasabihin ng ibang tao. Masanay na tayo. Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, piliin nating mabuti ang mga bisita natin. Para hindi tayo makarinig ng hindi maganda. Kasi pupunta sila dahil mahal nila tayo. At hindi dahil sa handa natin. Pero gusto kong bigyan ka ng debu na hindi ko naranasan noon, anak. Gagawin pa rin naman po natin ang nasa plano nyo. Ayos lang po ako ron. Pero huwag sasama ang loob natin, Nay, kung may mga hindi dadalo o hindi masusunod. Kung sakaling kulangin pa rin ang inaasahan yung pera na iaabot nila, di pagtsagaan na lang natin. Nay, alam mo namang hindi mayayaman ng mga kamag-anak, kaibigan at ibang kakilala natin. Ang hirap namang ipilit sa kanila na ibigay yung mga bagay na hindi nga nila kayang ibigay para sa sarili nila. Sa huling sinabi ko ay doon pa lamang kumalma at pumayag si Nanay Papadudut. Alam kong pressured lamang siya para maibigay ang dibu sa akin na hindi niya naibigay sa sarili niya noon. Hinayaan na lamang niya ang mga bisita niya na nag-cancel sa 18 blue bills at 18 gadgets. Pati na rin yung ibang hindi dadalo dahil nahihiyang hindi makapagbigay. Ayos lang naman sa akin kahit wala silang maibigay pero ayoko na rin silang pinitin na pumunta kung hindi sila komportable na gumalaw sa dibu ko dahil lamang wala silang naibigay. Nerespeto ko kung anuman ang desisyon nila. Doon pa rin kami sa multipurpose hall. Konti lang ang mga upuan at mesa na nirentahan namin dahil nga konti lang din ang dumalo. Hinayaan na rin ni Nanay na tuparin ko ang ibang mga plano ko. Natuloy ang pakape, pasampagita at panonood ng horror movie sa dulo ng selebrasyon ng dibu. Hinayaan na rin niya akong magpalit ng pajama bago matapos ang dibu ko. Sinurpresa ko nga rin siya ng spaghetti, lechong manok, putok na tinapay at orange juice. Galing ang gasto sa inipon kong pera. Regalo ko yon para kay Nanay para sa efforts niya sa dibu ko. At syempre gusto kong mabago ang pananaw at tingin niya sa putok na tinapay at orange juice na nagdulot ng lungkot sa kanya noong dibu niya. Gusto kong sa pagkakataong yon ay magkaroon na siya ng masayang alaala sa tinapay at orange juice. Hindi man mabura ang naging alaala ng mga yon sa nakaraan niya. Pero ang importante, matatabunan na yon ang magandang alaala sa kasalukuyan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mimi. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng masaya at buong pamilya ay kayamanang maituturing ng bawat isa. Ang halaga nito ay hindi kayang tumbasan ng pera at iba pang klase ng karangyaang maibibigay ng mundo o ng ibang tao. Ikaw kabarangay, ano ang gagawin mo upang mapanatiling buo at masaya ang pamilya mo? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyong lahat na nakikinig.
ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Danilo or Danny for short, mula po sa Batangas City. 37 anyos na sa kasalukuyan, may asawa at 8 anak. Bali 4 lamang po talaga ang anak ko sa asawa kong si Yoli dahil may 4 na anak na siya bago ko mapangasawa. Matanda siya ng 3 taon sa akin pero hindi naging hadlang yon sa pagmamahalan naming dalawa. Bunso po ako sa 5 magkakapatid. Ako at ang panganay naming si Ate Susan ay sa isang barangay lamang nakatira. Kagaya ko ay meron na rin siyang sariling pamilya, Papa Dudut. Ang pangalawa naman po sa amin ay patay na. Ang pangatlo at pang-4 ay parehong nasa probinsya dahil doon ang mga ito kapwa nakatagpo ng mga naging asawa nila. Ulilang lubos na rin kami at si Ate Susan na ang tumatayong magulang para sa aming magkakapatid, Papa Dudut. Ang asawa kong si Yoli ay biyuda ng namatay kong kuya. TB ang kinamatay nito. Bukod sa hindi naagapan ay mas lalo pang lumala dahil hindi ito nagpaawat sa kanyang bisyo. Naging masyadong matigas ang ulo. Hindi nakinig sa mga payo namin ni na Ate Susan pati na rin sa sarili nitong asawa. Buhay pa ng mga panahong yon ang aming ina at labis itong nasaktan at nagdamdam sa pagkawala ni kuya. Lalo pa at may naiwan itong asawa at 4 na anak. 26 anyos pa lamang noon si Yoli, 28 si kuya at ako naman ay 23. Hindi raw talaga naging magnobyo sina Yoli at ang kuya ko. Nagkakilala lamang sila noong minsang bumaha ng matindi rito sa lugar namin. 17 anyos pa lamang noon si Yoli at si kuya naman ay 19. Hindi nagdalawang isip noon ng kuya ko na tulungan si Yoli. Binuhat niya ito hanggang sa makatawid sila sa kabilang ibayo, malapit sa palengke. Hindi nalintanan ni kuya ang halos hanggang bewang at rumaragas ang baha pati na rin ang napakalakas na ulan. Kaya naman labis ang naging pasasalamat noon ni Yoli. Magkasama silang nagpalipas ng gabi sa palengke kasama ang iba pang mga kalugar naming lumikas at hinintay na humupa ang baha. Nang malaman ng isa sa mga tiyuhin ni Yoli ang nangyari ay kaagad na kinausap ang kuya ko at sinabihang kailangan itong pakasalan si Yoli sa lalong madaling panahon. Pero dahil parehas pa silang menor de edad ng mga panahon na yon, nagpa siyang buong pamilya ni Yoli na pagsamahin na lamang muna ang dalawa kahit na wala pang basbas ng simbahan. Bagamat wala namang dapat na panagutan si kuya lalo at hindi naman sila nagkaroon ng relasyon, ay wala na itong nagawa pa. Masyadong mahigpit ang pamilya ni Yoli at sinunod pa rin ang makalumang tradisyon pagdating sa pag-aasawa. Dahil daw nahawakan na ni kuya ang katawan ng dalaga nila ay kinakailangang magpakasal na ang dalawa. At makalipas nga ang 1 taon, 1 linggo lang halos matapos magdebo si Yoli ay kinasal na sila ng kuya ko. Wala naman daw pagsisisi si Yoli sa kabila ng maagang pag-aasawa dahil bukod sa magandang lalaki si kuya ay mabait din at napakasipag. Naging maayos ang pagsasama nilang dalawa hanggang sa nabiyayaan sila ng 4 na anak. Pero hindi raw akalain ni Yoli na kung gaano siya kaagang nakapag-asawa ay ganon din siya kaagang mabubiyuda, Papa Dudut. Ate Yoli, uwi na raw tayo, sabi ni Ate Susan. Baka abutan pa tayo rito ng malakas na ulan. Kanina pa nagsialisan yung mga jeep na inarkila natin. Yung ibang mga kasabay natin sa sasakyan papunta rito.
Doon na sa ibang jeep sumakay kasi gusto nang makauwi. Kaya ipinasundo ka na sa akin dito ni ate. Pagod na rin kasi siya at inaantok na. Tayo-tayo lang naman ang nagpalitan sa pagbabantay kay kuya mula una hanggang huling gabi ng lamay. Dito na lang muna ako, Danny. Hindi ko pa kayang iwanan ng kuya mo eh. Hindi pa rin ako makapaniwalang wala na siya. Hindi ko alam kung kaya ko bang tanggaping patay na ang asawa ko. Naiintindihan ka namin, te. Kahit naman kami, nahihirapan ding tanggapin na wala na si kuya. Pero kailangan mong magpakatatag para sa mga anak mo. Yun na nga eh. 4 ang iniwang anak ng kuya mo sa akin. Napakabata pa nila para maulila sa ama. Paano na kaming mag-iina ngayon? Paano ko bubuhayin ang mga anak ko kung ako na lang mag-isa? Nandito pa naman kaming mga kapatid ni kuya. Nandito pa ako. Hindi ko kayo pababayaan ng mga pamangkin ko. Hindi lang dahil pinangako ko yan kay kuya bago siya mamatay. Kusang loob kong gagawin yun kasi hindi naman kayo iba sa akin. Pero may sarili ka pa ring buhay, Danny. Lalo na't binata ka pa. Hindi mo naman kailangang obligahin ang sarili mo na gawin yun. Hindi mo kailangan saluhin yung naiwang responsibilidad ng kuya mo. Hayaan mo na lang ako sa gusto kong gawin, te. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ako aalis sa inyo lalo na ngayong wala na si kuya. Delikado kung wala kayong kasamang lalaki sa bahay. Ewan ko, Danny. Hindi ko alam kung anong iisipin at mararamdaman. Napakabilis kasi ng mga pangyayari. Parang kahapon lang masaya pa kaming nagpaplano ng kuya mo para sa pamilya namin. Para sa kinabukasan ng mga bata. Tapos ngayon, nandyan na siya sa ilalim ng lupa. Hindi na niya masasaksihan ng paglaki ng mga anak namin. Kung bakit naman kasi napakatigas ng ulo niya eh. Sinabi ko nang tigilan na ang pag-inom at paninigarilyo pero sige pa rin. Kung nakinig lang siya sa amin ni Ate Susan, edi sana buhay pa siya hanggang ngayon. Hindi na natin mababago ang mga nangyari nate. Siguradong may dahilan ng Panginoon kung bakit maagang nawala sa atin si kuya. Bilang ina, hindi ka dapat panghinaan ng loob. Kailangang mas maging matibay ka ngayon dahil 4 na bata ang umaasa sa'yo. Tama na yan, te. Tumahan ka na. Baka pag makita kang ganyan ng mga anak mo sa jeep mamaya, mag-iyakan din yung mga yun. Lalo na yung bunso mo. Magiging maayos din ang lahat. At gaya ng sinabi ko kanina, nandito lang ako. Hindi ko kayo pababayaan ng mga pamangkin ko. Maraming salamat, Danny. Sa totoo lang, napakalaking tulong mo sa amin lalo na sa mga bata. Hindi ko tuloy alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Ano ka ba, te? Huwag mo nang isipin yun. Sino pa ba magtutulungan lalo na sa oras ng kagipitan kundi tayong pamilya rin naman, di ba? Tara na. Kanina pa sila naghihintay sa atin. Teka, magpaalam pala muna tayo kay kuya. Kuya, aalis na kami ha. Dadalaw na lang kami ulit. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Ate Yoli at sa mga bata. Mahal, maiwan ka na muna namin dito, ha? Okay lang kahit gabi-gabi mo akong dalawin. Hindi ako matatakot. Sige, mahal. Alis na kami, ha? Babalik din ako kagad sa isang araw. Bago ako tumira noon sa kuya ko Papa Dudut ay nagtrabaho muna ako ng ilang taon sa Rizal bilang panadero. Pero nang mabigo ako sa aking unang pag-ibig ay nagpasya akong umuwi muna rito sa Batangas. Para makalimutan ang babaeng nanakit sa puso ko at para na rin simula ng bagong kabanata ng buhay ko. Kargador noon sa palengke si kuya at paminsan-minsan ay isinasama niya ako para meron akong sideline. Hanggang sa isang araw ay may pinsan kami na nag-alok sa akin para magtrabaho sa pinapasukan nito bilang construction worker. Nagustuhan ko ang trabahong yon at tuwang-tuwa rin sa akin ang pinsan namin dahil masipag daw ako at mabilis matuto. Kaya naman tuwing may bago siyang project ay sinasama na niya ako palagi
Hindi na ako nakaalis kina kuya dahil maayos naman ang kita ko sa construction. Tuwing araw ng Sabado ay pumupunta kami kina Ate Susan para makipag-inuman sa aming bayaw. Dahil doon ay mas lalong naging matibay ang samahan naming magkakapatid. Kaya nang dumating bigla ang malaking pagsubok sa pamilya namin, ang pagkawala ni Kuya ay kami ni Ate Susan ang nagtulungan sa pag-aasikaso mula sa gastusin sa ospital hanggang sa pagpapalibing sa kapatid namin. Tinupad ko rin ang pangako ko kay Yoli na aalalayan at tutulungan ko siya sa pagpapalaki at pag-aalaga sa 4 na anak na naiwan sa kanya ni Kuya. Laking pasasalamat niya dahil nang mabiyuda siya ay sa kanila pa rin ako nakatira. Nakatulong ang pananatili ko kina Ate Yoli para mabilis niyang matanggap ang pagkawala ni Kuya. Para raw siyang nagkaroon ng bagong kapatid sa katauhan ko. Sinikap ko namang maayos na magampanan ang obligasyon ko bilang pangalawang ama ng aking mga pamangkin. Hindi maiiwasang pagchismisan kami ng mga tao lalo na ng aming mga kapitbahay dahil kahit pa halos tunay na magkapatid na ang turingan namin noon ni Yoli, lalaki pa rin ako at biyuda naman ang hipag ko. Nilagyan nila ng mali siya ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Nagpasya kaming huwag na lamang pansinin ang mga naririnig naming bulong-bulungan sa paligid at ang makahulugang mga tinginan ng mga tao tuwing magkikita kami na naglalakad sa may kalsada. Pero hindi ko rin naman sila masisisi dahil kung titignan ay para talaga kaming mag-asawa noon. Parang isang masayang pamilya, Papa Dudut. Close sa akin ang mga anak ni Kuya. Tuwing umaga ay inihahatid pa ako ni Yoli palabas ng eskinita at kung minsan ay hanggang sa paradahan pa ng tricycle dahil habol ng habol sa akin ang bunso nila ni Kuya. Hanggang isang araw ng Sabado ay napilit ako ng pinsang kong sumama sa bahay ng isa naming katrabaho. Birthday daw kasi nito at naghahanda para lang sa amin. Nag-alala ako dahil alam kong hinihintay ako ni Yoli at ng mga bata lalo na at kapag ganong araw ng sahod ay palagi akong may pasalubong sa kanila. Pero dahil nga sa napasubo na ako ay sa pinuntahang birthdayan ay hindi naiwasang naparami ang inom ko noong magkasarapan na. Inihatid pa ako ng pinsan namin pauwi kina Yoli dahil lasing na lasing ako. Ang inaasahan ko ay tulog na ang mag-iina dahil mag-aalas 11 na yon ng gabi pero nagulat ako nang pagbuksan ako ni Yoli ng pintuan, Papa Dudut. Bakit gising ka pa, Ate Yoli? Gabing-gabi na. Oo nga gabing-gabi na pero kauuwi mo lang. Hinihintay kita kaya gising pa ako. Naku, pasensya na kayo. Wala akong nabiling pasalubong ngayon. Yung mga bata, kamusta? Napuyat kaya hintay sa'yo yung mga bata lalo na si Bunso. Dati naman palagi ka maaga kahit Sabado. Saan ka ba galing? Nag-alala tuloy ako sa'yo kasi ngayon ka lang umuwi ng ganitong oras. Talaga? Nag-alala ka sa akin? Oo nga, nag-alala ako kasi akala ko kung napano ka na. Teka, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko kung saan ka nang galing Mukhang lasing na lasing ka. May hindi ka ba sinasabi sa akin? May problema ba? Naku, wala namang problema. May nag-birthday lang kaming katrabaho kaya ayun, napilit nila akong sumama at uminom. Hindi na tuloy ako nakabili ng pasalubong para sa inyo. Naku, wag mo nang isipin yung pasalubong. Ang mahalaga, nandito ka na at ligtas ka na nakauwi. Ano, kakain ka pa ba? Tinirang kita ng ulam, bopis na manok, yung paborito mo, maanghang. Wow, talaga? Sayang, ang sarap sana ng bopis kaya lang busog na ako te. Maraming handa sa pinuntahan namin.
Bumahari ng alak kaya nalasing talaga ako. Sa pulutan pa nga lang busog na ako. Lalo na sa inihaw na liempo at sabaw ng goto. Ganun ba? E di ililigpit ko na itong mga pagkain. Bukas mo na lang kainin, hindi naman ito mapapanis. Salamat sa paghintay na makauwi ako, Ate Yoli ha. Salamat din sa bopis. Kahit bukas ko pa matitikman. Alam na alam mo talaga paborito ko. Wala yon. Napakalit na bagay kumpara sa lahat ng tulong at sinakripisyo mo para sa aming mag-iina. O siya, bago pa tayo magkaiyakan dito aakit na ako. Kanina pa ako inaantok. Nilabanan ko lang kasi walang magbubukas ng pinto pagdating mo. Magpalit ka muna ng damit mo bago ka matulog ha. Sandali lang, Ate Yoli. O bakit? Nasusuka ka ba? Oy naku, yan ang problema kapag nasobrahan kayong magkapatid sa pag-inom. Sukahin kayo Hindi naman kita pinagbabawalang uminom, lalo na't binata ka. Pero sana sa susunod, huwag ka na magpapakalasing. Oo, nasusuka ako pero hindi dahil sa alak. Nasusuka ako sa pagmumukha ng kumpare nyo ni Kuya. Balita ako, dinidiskartehan ka raw nun. Paprangkahin na kita, Teoli. Hindi ko siya gusto para maging kapalit ni Kuya. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag mong sabihin niya ng dahilan kung bakit ka naglasing. Hindi yun ang dahilan. Bigla ko lang naalala ngayon yung tungkol doon, kaya nabanggit ko sa'yo. Kung gusto mo mag-asawa ulit, andito naman ako, ate. Bakit lalayo ka pa? Ako na lang. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Hindi ko kayo pababayaan. Oh! Danny, ayos ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka natumba? Tumigil ka na nga sa pag-iyak mo dyan. Ay, halika na. Aalalayan kita para makahiga ka na. Ano, kaya mo bang tumayo? Ha? Hinalikan mo ko? Nababaliw ka na ba? Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Asawa ko ng kuya mo, Danny. Siguro nga nababaliw na ako, ate. Nababaliw ako kasi gusto na kita. At gusto kitang maging asawa. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya nung malaman ko na dinidiskartehan ka ng kumpare nyo, sobrang nagselos ako. Sa tingin ko hindi lang kita gusto. Mahal na yata kita. Ano pag sinasabi mo? Mali ang nararamdaman mo, ano ka ba? Kapatid lang ang tingin ko sa'yo. At saka, bakit ka ba umaarte ng ganyan sa akin? May girlfriend ka. Handa akong iwanan siya para piliin kayo ng mga pamangkin ko. Papadudot dahil sa bugso ng damdamin at dala na rin marahil ng labis na kalasingan, ay muli kong niyakap at hinalikan ang hipag ko, Papadudot. At sa pagkakataong yon ay hindi na siya tumanggi pa o nanlaban. Noong ko napagtantong pareho pala kami ng nararamdaman ni Yoli. Nang gabing yon ay inamin niyang nahuhulog na rin ang loob niya sa akin. Kagaya ko ay nagpipigil lang din pala siya ng damdamin dahil masyadong komplikado ang lahat. May girlfriend ako na umaasang pakakasalan ko at halos ilang buwan lamang ang nakalilipas mula nang mamatay ang kuya ko. Tiyak na pagpapiestahan kami lalo ng mga tsismosa naming kapitbahay. Inaalala rin namin noon ni Yoli ang magiging reaksyon ng aming mga pamilya, lalong-lalo na mga bata at si Ate Susan. Nag-usap kami ng masinsinan ni Yoli at inabot yon ng magdamag. Kahit na hindi ako nagkape ay nahimasmasan kagad ako nang malamang kong mahal niya rin pala ako. Talagang sobrang saya ko ng mga sandaling yon at pansamantala kong nakalimutan lahat ng alalahanin, pati na rin ang mga posibleng maging hadlang sa pag-iibigan naming dalawa. Walang ibang mahalaga para sa akin kundi kami lamang dalawa, Papadudot. Kaming dalawa lamang ni Yoli at ang nararamdaman namin para sa isa't isa.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkasundo kami ni Yoli na ilihim na lamang muna ang namamagitan sa amin, Papa Dudut. Bata pa noon ang mga pamangkin ko kaya walang nakahalata sa mga ito na may nagbago sa relasyon namin ng nanay nila. Kapag wala ang mga bata ay sinasamantala namin ni Yoli ang pagkakataon para pagbigyan ang init ng aming mga katawan. Kapwa naming alam na hindi pa dapat kami umabot sa ganong antas dahil wala pang isang taon mula nang mabiyuda siya pero hindi namin kinaya pang pigilan ang aming mga sarili. Maputi si Yoli, tuwid ang itim at hanggang balikat niyang buhok at medyo malaki ang mga mata. Pero bumagay naman sa hugis ng kanyang mukha. Sakto lamang din ang height niya at maganda pa rin ang hubog ng katawan kahit 4 na ang anak. Kaya hindi nakapagtatakang marami ang umaaligid noon sa kanya nang mamatay si kuya. At isa nga ako sa mga nahumaling sa alindog ng hipag ko. Aminado akong mas gwapo sa akin ang kuya ko lalo at pinaglihiraw ito ni inay kay Santo Niño. Pero nabihag din naman si Yoli ng pagiging chinito ko. Medyo may kapayatan ang aking katawan pero matangkad ako at makisig tingnan. Kulot ang aking buhok na namana naming lahat na magkakapatid sa aming ama. Hindi nalalayo sa itsura ko ang mukha ng aking mga pamangkin kaya parang talagang nagmula sila sa akin. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinakatakutan namin. Lalong-lalo na ni Yoli. Nakarating na sa panganay kong kapatid na si Ate Susan ng chismis tungkol sa amin ng aking hipag. Isang araw ng Sabado pag uwi ko galing trabaho ay naabutan ko si Ate Susan sa bahay. Kausap ang namumutlang si Yoli, Papa Dudut. Nandito na ako. Oh, nakauwi ka na. Buti maaga ka. Oo nga. Oh, Ate Susan, nandito ko pala sa bahay. Ba't talagang tatay na ang dating mo ngayon, Danilo, no? Huwag mo pa rin kalimutang anak sila ng kuya mong namatay at yuhin ka lang nila. Ate Susan naman, syempre alam ko yun. At hindi ko yun makakalimutan. Teka, bakit parang masyado yatang mainit ang ulo mo, te? Oh, heto. Kain ka nito mga dala kong tinapay at ititimpla rin kita ng kape kung gusto mo para may panulak. O baka mas gusto mo mag soft drinks ngayon. Yun na nga lang siguro para naman lumamig ang ulo mo. Tagal mong hindi nagawi rito sa bahay tapos mukhang mauuwi pa yata sa tampuhan tong pag-uusap natin. Napaka-busy kong tao, alam mo yan. Kaya hindi ako nagpunta lang dito para makipagdaldalan. Ang dahilan kaya ako napasadya dito, bukod sa namimiss kong mga pamangkin ko, gusto ko rin kayong kausapin ng masinsina ni Yoli. Tungkol naman saan, ate? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May mga naririnig akong usap-usapan sa labas na may relasyon daw kayong dalawa. Totoo ba? Ate, para ka namang pinanganak kahapon. Ganyan naman talaga ang sistema rito sa atin. Hindi ka pa nasanay. Kung ano-anong chismis ang ikinakalat dito sa lugar ng mga taong walang magawa sa buhay. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo. Dahil hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. Muntik pa ako mapaaway sa palengke nung isang araw dahil pinagtatanggol ko kayo. Kaya wag niyo akong pinaglulokong dalawa, ha? Ikaw, Yoli, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kanina bago dumating tong si Danilo. Totoo bang may namamagitan sa inyong dalawa? Ha? Ate Susan? Sinagot ko na ang tanong mo, ate. Hindi totoo ang mga narinig mong chismis. Huwag mong sabihing mas naniniwala ka sa kanila kaysa sa akin na kapatid mo. Huwag mo akong pinagtataasan ng boses, ha? Tsaka manahimik ka. Si Yoli ang tinatanong ko. Ano, Yoli? Magtapat ka sa aking babae ka? Ano? Totoo ba? Pumatol ka nga ba sa kapatid ng asawa mo? Ate Susan, hindi po namin sinasadya ni Danny. Ate Susan! Sinabing manahimik ka? Kung ganun, totoo pala talaga.
Nung minsan pumasal sa bahay yung panganay mo at sinabing inintrega raw ni Danilo yung buong sahod niya, nagduda na ako. Pero hindi ko kayo kaagad hinusgahan. Hindi ko kayo pinangunahan. Kasi alam kong parang tunay na magkapatid na ang turingan ninyo. Pero ano to? Hindi na ba kayo nahiya? Wala pang 1 taong patay yung kapatid ko? Talaga bang hindi na makapaghintay ang mga kakatihan ninyo? Kaya pinakamot nyo na sa isa't isa? Ate, tama na! Naririnig ka ng mga bata, pati na ng mga kapitbahay. Wala akong pakialam! Bakit? Nahiya ba kayo sa mga pinaggagawa ninyo? Nahiya ba kayo sa mga bata? Sa akin? Sa kuya mo? Nakakadiri kayo! Isang malaking kahihiyan tong ginawa ninyo! Nagmamahalan po kami ni Danny, Ate Susan. Lintik na pagmamahal yan! Ano? Pahamakin ang lahat, masunod lang ang kakatihan? Kahit ano pang sabihin mo o sabihin ng ibang tao, mahal ko si Yoli, ate. At ipaglalaban ko siya, ano man ang mangyari. Umalis si Ate Susan na masama ang loob sa amin noon, Papa Dudut. Halos ilang buwan din kami nitong hindi pinansin at kinausap. Pero nagpasalamat pa rin kami dahil hindi naman idinamay ni ate ang mga bata sa galit niya sa amin. Malaya pa rin nakakapunta sa bahay ni Ate Susan ang mga pamangkin ko. Tinutuo ko ang sinabi ko kay Yoli na iiwan ko ang girlfriend ko nung mga panahong yon dahil mas pinili ko silang mag-iina. Tinanggap ko na lamang ang galit ng ex ko pati na rin ng pamilya nito. Hindi pa rin nawala ang usap-usapan tungkol sa amin ni Yoli at sa halip ay mas lalo pa yung lumala. Maraming napataas ang kilay nang magpasya na kaming aminin sa lahat ang aming relasyon. Ang iba nga ay diring-diri pa na akala mo'y kung sinong banal at malinis ang mga pagkatao. Pero hindi kami nagpaapekto sa kanila lalo't kami naman ni Yoli ang magsasama. Katwiran naming dalawa ay wala naman silang ambag sa mga buhay namin at isa pa, totoong nagmamahalan kaming dalawa. Nang isilang ni Yoli ang panganay namin ay noon lamang ulit kami kinausap ni Ate Susan. Nabawasan ang bigat sa dibdib na aking nararamdaman noong magkaayos kaming magkapatid. Kalaunan ay natanggap na rin ng mga pamilya namin ni Yoli ang aming relasyon. Naging maayos at masaya ang unang taon ng aming pagsasama. Naging napakasaya ko sa piling niya at Papa Dudut, Papa na po ang tawag sa akin ng mga pamangkin ko. Mabilis na lumipas ang mga taon hanggang sa naging 4 na ang anak namin ni Yoli. Kinailangan ko nung magdoble kayo dahil sa paglaki ng aming pamilya. Halos gawin ko ng araw ang gabi para lamang matustusan ang lahat ng pangangailangan ng aking mag-iina. Pero kung kailan nagsisipag-aral na ang mga pamangkin ko ay saka naman ako natutong bumarkada at magbisyo noon, Papa Dudut. Nagwawala ka dyan! Hindi ka na nahiya sa mga kapitbahay natin! May mga natutulog pa ng ganitong oras, oh! Ano naman ngayon? Sa mainit ang ulo ko eh. Paano ba naman? Nagpapakapagod lang pala ako sa wala eh. Ni hindi ko man lang mapakinabangan yung pinaghirapan ko. Linggo pa lang ngayon pero wala na agad tayong pera. Saan mo ba dinala yung inintrega ko sa'yo kagabi? Ibinayad ko na sa mga kautangan natin. Doon ko dinala yung pera. Yung natira, ibinili ko ng bigas, gatas at diaper ng bunsong anak mo. Hindi ko na nga nabayaran si Ate Susan sa mga nautang kong pamasahe mo mula Lunes hanggang Sabado eh. Wala ka ng ibang bukang bibig kundi ibinayad sa utang. Lintik na mga utang yan. Ano, ako na lang lagi? Ako na lang aasahan nyo sa lahat ng mga gastusin dito sa bahay? Natural, ikaw ang aasahan namin. Ikaw ang lalaki, di ba? Ikaw ang padre di pamilya. 4 na ang anak natin at ilang taon na lang may estudyante ka na. Sabay-sabay na mag-aaral ang mga bata. Tapos sinasamahan mo pa ng bisyo, ikakarampot na nga lang ang kinikita mo. Kulang pa nga yung sahod mo sa'yo kung tutuusin.
Kaya huwag kang magre-reklamo dyan kung linggo pa lang wala ka ng pambili ng ulam. Kung hindi ka bumili kagabi ng alak at sigarilyo, di sana may pera ka pa ngayon. Wala kang pakialam kung saan ko gustong gastusin ang pera ko. Dahil pera ko yon. Uubusin ko yon kung kailan at saan ko gusto. Hindi ko na kayang sustentuhan ang mga anak niyo ni Kuya. Malalaki naman na sila kaya magtrabaho ka na. Ganon. Pabigat na pala ang tingin mo sa mga anak ko ngayon. Kung hindi mo ako binubuntis taon-taon, di sana nakakapagtrabaho ako. Nakakatulong sana ako sa mga gastusin dito. At saka ang lakas naman ng apog mong magreklamo samantalang ikaw naman na nag-aaksaya ng pera sa mga bagay na walang kwenta. Ano ba nangyari sa'yo? Nasa na ba yung Danny na mabait, mapagpasensya, malambing at responsableng ama? Nasaan na ang Danny na minahal ko? Pwede ba, Yoli? Tigilan mo nga yung kadramahan mo. Wala akong panahon sa mga ganyan. Pagkain ang kailangan ko kasi gutom na ako. Gawan mo ng paraan yung pambili ng ulam. Pag lalo akong nayamot, babasagin ko lahat ng mga gamit dito sa bahay. Di basagin mo? Diyan ka naman magaling sa pagbabasag, sa pagwawala. Sige, magbasag tayo, Danny. Tutulungan kita para maubos lahat ang gamit natin na ipinundar natin. Akala mo ba, ikaw lang ang nahihirapan? Sawang-sawa na rin ako sa ganitong buhay. Pagod na akong intindihin ka. Kaya mas mabuti pang sabayan na lang kita sa pagwawala mo. Itong pinggan, babasagin ko sa harap mo. Hinahamon mo ba akong babae ka? Sige, basagin na natin lahat ng mga plato. Pati itong bahay, wawasakin ko. Ulam lang ang hinihingi ko sa'yo pero lalo mong pinaiinit ang ulo ko. Lalo mong inubos na titirang pasensya ko. Nagising ang mga bata dahil sa gulo namin ni Yoli habang nag-aaway papadudot. Malakas na nagsipag-iyakan ang mga ito, lalo na ang aming bunso. Nagsilabasan maging ang aming mga kapitbahay. Ang iba ay umawa at ang iba naman ay nakiosyoso lamang sa mga nangyayari. Marahil ay nagulat ang mga ito dahil yon ang kauna-unahang pagkakataong nag-away kami ni Yoli at sa sobrang galit ko ay napagbuhatan ko rin siya ng kamay papadudot. Hindi ko alam kung paano nakarating sa pinsang kong kasama ko sa trabaho ang tungkol sa nangyaring gulo. Basta bigla na lamang itong dumating at hinila ako palabas ng bahay. Ang buong akala ko noon ay susuntukin ako ng pinsan ko pero hindi naman ganon ang ginawa nito. Kinausap lamang ako ng masinsinan hanggang sa ako ay mahimasmasan. Hindi umalis sa amin ang aking pinsan hanggat hindi kami nagkakaayos ni Yoli. Sinsero akong humingi ng tawad sa kanya at pinaliwanag kong nadala lamang ako ng emosyon. Nangako rin ako kay Yoli na hindi na mauulit ang mga nangyari. Lalo at kitang-kita ko noon ang takot sa mga mata ng aking mga anak, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot sa paglipas ng mga araw ay mas lalo pang lumala ang pagkalulong ko sa barkada at sa bisyo. Hindi na lamang sa alak at sigarilyo na uubos ang pera ko dahil natuto na rin po akong gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Napakabilis uminit ng ulo ko lalo na kapag hindi ako nakakatikim ng droga. Umabot na sa puntong pati ang mga bata ay napagbubuhatan ko na rin ang kamay. Doon na nagpasya si Yoli na maghanap ng trabaho. Dahil kung hindi niya yon gagawin ay mamamatay sila sa gutom ng mga anak namin. Ipinasok siya ng isa naming kapitbahay kina Mang Densyo. Isa sa mga pinakamayaman sa aming lugar. 65 anyos na ito ng mga panahon na yon at biyudo. Makisig pa rin tignan sa kabila ng edad nito at malakas ang dating palibasa ay may pagkamistiso. Nag-iisa lamang sa malaki nitong bahay ang matanda pero suportado ng mga anak na nasa Italia. 4 ang anak ni Mang Densyo at ang 3 ay sa ibang bansa na naninirahan. Isa na lamang ang naiwang anak nito sa Pilipinas, ang bunsong lalaki na nag-aaral ng kolehiyo. Nung una ay 3 beses lamang kung magpunta si Yoli sa malaking bahay para maglaba at mamlansya. Tuwang-tuwa siya dahil maayos magpasahod si Mang Densyo
at palagi pa siyang may dalang pagkain pag uwi sa bahay namin. Ako naman, Papa Dudut, ay natuwa rin ng mga panahong yon dahil solong-solo ko na ang aking sweldo. Wala na magreklamo at magbubunga nga kahit ubusin ko pa lahat ng pera ko sa aking mga bisyo. Hanggang sa ang 3 araw na schedule ng pasok ni Yoli sa malaking bahay ay nadagdagan pa ng 3 araw, Papa Dudut. Oh, ayun ka na naman, Yoli. Hindi ba't napag-usapan na natin to? Oo, pero parang hindi ko kayang gawin eh. Hindi ko kayang pagtaksilan si Danny, Densyo. Sa una ka lang naman makokonsensya. Kapag tumagal masasanay ka na rin. Kahit naman may edad na ako, malakas pa ang tuhod ko. Maniwala ka, Yoli. Kayang-kaya pa kitang paligayahin. Baka nga ako pa ang kauna-una ang makapagdala sa'yo sa tinatawag na ikapitong langit. Pero Densyo, mahal ko si Danny. Ano pang mukhang ihaharap ko sa kanya at sa mga anak namin pagkatapos nito? Hindi naman niya malalaman. Walang makakaalam. Sikreto lang natin tong dalawa, syempre. Bakit? Sasabi mo ba sa kanya na may relasyon tayo? Ikukwento mo ba kay Danny ang mga gagawin natin dito sa loob ng motel? O syempre hindi. Bakit ko naman ikukwento yung tungkol sa atin? Hindi pa ako nasisiraan ng ulo para gawin yun, ano? Yun naman pala Eh di wala nang dapat problemahin pa. Alam mo, kung ako sa'yo, relax ka lang. Hindi naman ako nangangagat. Hindi rin ako nananakit. Kahit matagal na akong takam at gigil na mangkin ka, hindi naman kita pupwersahin. Matagal mo na palang pinag-iisipan to? Oo, Yoli. Matagal na kitang gusto. Hindi ka pa nabubiyuda noon napapansin na kita. Dapat nga liligawan kita kaya lang naunahan ako ng bayaw mo. Mas bagay sana tayo kasi biyudo ko tapos biyuda ka naman. Maganda sana ang kombinasyon nating dalawa. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Wala ka namang dapat sabihin. Ang totoo niyan, may isa akong inutusang tao para subaybayan ka. Ganoon kita kagusto. Kaya nung malaman kong problemado ka kay Danny, lalo na sa pera, sinabi ko sa tao ko na alokin kang pumasok sa akin bilang labandera. Kung ganun, pinlano mo lahat ito, Densyo? Oo, at wala akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko. Dahil bukod sa natutulungan kita, palagi pa kita nakikita at nakakasama sa bahay. Parang asawa na rin ang tingin ko sa'yo. Ikaw kasi ang nag-aasikaso ng lahat sa bahay at ng mga pangangailangan ko. Totoo ba talaga ang mga sinabi mo, Densyo? Oo, Yoli. Totoo lahat ng mga sinabi ko. Kung pwede nga lang kitang pilitin na sumama na lang sa akin. Ang laki ng bahay ko at mag-isa lang ako ron. Pwede kang tumira sa akin kahit isama mo pa ang mga anak mo. Kapag nakapagtapos na ng kolehiyo ang bunso ko, lilipad na siya pa Italia. Napetisyon na siya ng mga kapatid niya ron. May iwan na talaga ako mag-isa sa bahay. Malungkot mag-isa. Hindi pwede. Hindi ko iiwan si Danny para tumira sa bahay mo kahit gaano pa yung kalaki. Kahit gaano ka pa kayaman. Alam ko naman yun. Kaya nga kontento na ako na nakikita kita araw-araw. Mabuti na lang talaga at pumayag ka magtrabaho sa bahay ng 6 na araw sa loob ng 1 linggo. Alam mo ba, lagi kong pinagpapantasya na may nangyayari sa ating dalawa sa kama ng guest room ko. Madalas tuwing naghahanda ka ng pagkain sa kusina, doon tayo sa may lababo. O kaya sa sopa, sa lahat ng sulok ng bahay. Iniisip ko itsura mo habang pinaliligaya kita at pinaliligaya mo ko. Densyo! Pero dahil ginagalang kita, ay nagpigil ako. Matinding pagpipigil sa sarili ang ginawa ko. Alam mo ba yon? Kaya nang pumayag ka mag-motel tayo ngayon, halos mapatalon ako sa sobrang kaligayahan. Sa wakas, mapapasaking ka na rin. Matutupad na ngayon ang lahat ng mga pantasya ko noon. Ang bango mo talaga. At ang sexy mo rin sa suot mo ngayon. Lalo ko nang gigigil sa'yo. Sandali lang, Densyo. Tumatakbo ang oras. Sayang naman kung mauubos lang sa kwentuhan natin, di ba? Pwede naman natin ituloy yung pag-uusap natin mamaya pagkatapos nating paligayahin ang isa't isa. Alam mo ba na pinagandaan ko talagang araw na to sa sobrang kasabikan ko? Anong ibig mong sabihin? Meron akong ininom kanina sa bahay.
Alam mo na, pampatibay ng resistensya. Pampalakas ng tuhod. Alam ko kasing mapapalaban ako ng matindi ngayon. Kaya dapat hindi ako mapahiya sa'yo. Ay naku, ano naman yung ininom mo? Baka kumapano ka niyan. Sana nagbalot ka na lang. Pampalakas din naman yun ng tuhod eh. Mas mabisa sa balot yung ininom ko, kaya ihanda mo ng sarili mo, Yoli. Tiniti ako sa yung hindi mo malilimutan ng gabing to. Sandali, lalakasan ko lang yung aircon para mas malamig. Relax ka lang muna dyan, ha? Ayan, mas malamig na. Okay na ba sa'yo ang ganyang lamig? Okay na sa akin. Okay. Sisimulan na ba natin? Kanina lang, kabang-kaba ka na, tapos umiiyak ka pa. Pero ngayon, parang ikaw pa tong masabi kesa sa akin. Iba ka talaga, Yoli. Halika na, humiga ka na sa kama. O baka gusto mo, ako muna ang hihiga at ikaw muna ang... Densyo? Okay ka lang ba? Hindi ako makahinga, Yoli. Ha? Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ay! Densyo! Densyo! Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Densyo! Papa Dudut, dahil sa labis na pagkataranta sa mga nangyari kay Mang Densyo ay nakalimutan na ni Yoli kung nasaan sila ng mga oras na yon. Nagsisigaw siya para humingi ng tulong at kaagad namang may sumaklolo sa kanya na staff ng nasabing motel at inalalayan si Yoli palabas ng kwartong kinuha nila ng kabit niyang matanda. Pagdating sa counter ay kaagad na tinawagan ni Yoli ang bunsong anak ni Mang Densyo para ipaalam kung ano ang nangyari sa tatay nito. Sumama si Yoli hanggang sa ospital at nalaman niyang inatake nga sa puso si Mang Densyo. Bukod sa matinding emosyon dulot ng pananabik kay Yoli, ay na-overdose din pala ito sa ininom na tableta na mabisa raw para maging mas matikas ang pagkalalaki niya. Sa kamalasan ay naging sanhi pa yon para bawian ito ng buhay. Hiyang-hiya si Yoli sa anak ni Mang Densyo at sa lahat ng mga taong nakasaksi sa nangyari, Papa Dudut. Sinisi rin niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng matanda. Tama nga ang sinabi sa kanya ni Mang Densyo na hinding-hindi malilimutan ni Yoli ang gabing yon na nagsilbing bangungot para sa kanya. Mabilis na kumalat sa lugar namin ang tungkol sa iskandalong kinasangkutan ni Yoli. Sa halip na umuwi sa bahay namin ay doon siya nagpunta sa matalik niyang kaibigan na nakatira sa kabilang bayan. Nang mabalitaan ko yun ay gumuho ang mundo ko. Para po akong pinagsakluban ng langit at lupa. Parang sinaksak ng libu-libong punyal ang aking dibdib. Pakiramdam ko rin ay kaya kong pumatay ng tao ng mga oras na yon, Papa Dudut. Magaling! Napakagaling! Wala na nga kayong malamon. Nagagawa mo pang lumaklak ng alak, Danilo. Tinamaan ka talaga ng lintik, ano? Naku! Andito na naman pala ang ate kong bungangera at pakialamera. Ano? Masaya ka na ngayon? Wala na si Yoli. Hindi na umuwi rito mula nung matigok sa motel yung kabit niyang matanda. Sira na ang pamilya namin. Masaya ka na ba? Ha, Ate Susan? Masaya na ba kayo? At ano naman ang dapat kong ikasaya sa nangyari, Aber? Hoy, ang kapal naman ang mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan. Eh bakit? Nasasaktan ka? Kasi totoo. Kung di ko pa alam, ayaw nyo naman talaga sa relasyon namin ni Yoli. Nagkukunwari lang kayong tanggap nyo na kami pero ang totoo, hinihintay nyo lang na magkasira kami at tuluyan ng maghiwalay. Hoy, Danilo! Dahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Oo, totoong ayaw ko sa relasyon ninyo ni Yoli noon.
At nasasaktan ako sa nakikita kong sitwasyon mo ngayon. Ate, hindi ako makapaniwala. Nagawa kong iputan ni Yoli sa ulo. Naging tapat ako sa kanya. Iniwan ko yung dating girlfriend ko para piliin siya at ang mga pamangkin ko. Ang sakit eh. Para akong mamamatay sa sakit. Ay naku Danilo. Tumahang ka na. Ano ba kasi itong pinasok mo? Alam ko namang napakalaki ng pagkukulang ko sa mag-iina ko, ate. Napabayaan ko sila na mapabarkada ako at natutong magbisyo. Pero sapat na dahilan ba yun para lukuhin ako at pagtakasilan ni Yoli? Para sumama siya sa matandang amo niya at magbiglang liko? Hindi kita masasagot dyan. Wala ako sa posisyon ni Yoli. Kaya hindi ko rin siya pwedeng husgahan. Hindi rin ako perpektong tao. Pero sa tingin ko, kaya niya nagawa yun dahil isa siyang ina. Isang ina na hindi kayang makitang nagugutom ang mga anak niya. Isang ina na handang gawin ang lahat para sa pamilya niya. Kahit kapalit ng pansarili niyang kapakanan. Kaya isinakripisyo ni Yoli ang dangal niya at tiniis ang kahihiyan. Tandaan mo ito, Danilo. May mga pagkakataong inaanay at bumabagsak ang haligi ng tahanan. Pero ang ilaw nito, hindi basta-basta mapupundi. Oo na. Aminado naman ako kasalanan ko kung bakit kinailangang magtrabaho ni Yoli, te. Dahil wala akong kwentang padre de pamilya. Isa akong inutil. Shhh! Huwag mong sabihin yan, Danilo. Pareho kayong may pagkakamali ni Yoli. Hindi mo ba naisip na baka pagsubok lang ang lahat ng mga nangyayari sa pagmamahalan ninyo? Miss na miss ko na siya, ate. Miss na miss ko na si Yoli. Hinahanap din siya palagi sa akin ng mga bata, lalo na si Bunso. Pero hindi ko alam kung paano ipaliliwanag sa kanila ang lahat. Hindi ko alam kung nasan si Yoli. At kung paano ko siya makukumbinsing bumalik na rito sa bahay. Dahil sa kabila ng mga nagawa niya, mahal na mahal ko pa rin siya. At hindi ko kayang mabuhay nang wala siya, ate. Kailangang mag-usap kayo ng masinsinan ni Yoli. Hayaan mo. Titignan ko kung anong magagawa ko. Ay, sana naman, Danilo. Kapag nahanap ko si Yoli, kapag nakabalik na siya rito, ayusin niyo na ang pagsasama ninyo. Ang pamilya ninyo. Lalo na't nagsisilakihan ang mga pamangkin ko. Magsimula kayong muli. Magbago ka na at bumalik ka na sa dating ikaw, Danilo. Oo, ate. Makakaasa kang susundin ko ang lahat ng mga payo mo. Maraming salamat sa lahat, eh. Salamat dahil kahit naligaw ako ng landas, andyan ka pa rin para damain ako at akahin pabalik sa tamang daan. Kapatid kita, Danilo. Ano man ang mangyari, pamilya tayo. Kaya sana, kapag nagkaayos kayo ni Yoli, ang Panginoon na ang gawin yung sentro ng inyong buhay at pagsasama. Papadudot pagkatapos ng pag-uusap naming yon ni Ate Susan ay saka pa lamang ako natauhan. Pakiramdam ko ay nawala bigla ang aking kalasingan. Iniligpit ko lahat ng kalat sa mesa at nilapitan ng 8 bata na noon ay mahimbing nang natutulog. Umupo ako sa isang sulok ng higaan at tinitigan sila. Hindi ko napigilang mapaluha noong maalala ko ang pangako ko noon kay Yoli at sa namayapa kong kuya na aalagaan ko silang mag-iina at hindi ko pababayaan. Labis kong pinagsisihan ang lahat ng nagawa kong mga pagkakamali at nangako sa sarili na gagawin ko ang lahat para mabuong muli ang pamilya namin ni Yoli.
At sa tulong nga ni Ate Susan pati na ng iba pa naming kamag-anakan ay nahanap ko si Yoli. Nag-usap kami ng masinsinan, Papa Dudut. Umiyak siya habang humihingi ng tawad sa akin dahil sa naging karupukan niya sa tukso. Lumuluha rin ako habang sinasabi sa kanyang pinapatawad ko na siya at sana ay mapatawad na rin niya ako. Nagkaayos kami at nagkaunawaang muli ang aming mga puso. Nagtiwala siya sa pangako kong magbabago na ako at kakalimutan ang mga barkada maging ang lahat ng aking mga bisyo. Noong umuwi ako sa bahay kasama si Yoli ay halos mag-unahan ang mga bata sa pagsalubong sa kanilang ina. Natapos ang tagpong yon sa mahigpit na pagyayakapan naming pamilya habang nag-iiyakan. Ngayon, Papa Dudut, ay kasal na kami ni Yoli at magkatulong sa paghahanap buhay para matustusan ang pag-aaral at iba pang mga pangangailangan ng 8 naming mga anak. Kagaya ng payo sa akin ni Ate Susan ay ginawa naming sentro ng aming buhay ang pagmamahalan at ang Panginoon. Ang 6 na araw na para sa pagtatrabaho ay nakalaan para sa aming hanap buhay at ang linggo naman ay para sa aming pamilya. Kinalimutan na po namin ang mga hindi magandang nangyari sa nakaraan. Sa hirap at ginhawa ay magkasama naming haharapin ang mga pagsubok, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. More power po sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Danny. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever